All right, Secretary Llamas. Now let's go to another very interesting topic, which is confidential funds, Intel funds. Ano po yan? Ikaw ba, Ronald, meron kang Intel funds nung Secretary of Political Affairs? Kapalit ng office mo, kaya mga Intel funds mo nun. Tumulong, naalala ko nun, tumulong pa ako nun para mag-negotiate ng Intel funds para doon sa Ano mga, National dalawang Security, libo, para ganyan. sa National Security Advisor eh. Dahil yung Right. National Security Advisor nga, walang Intel funds Intel nun. fund. Nung nagsimula, no, nung first year, walang Intel funds yung National Security Advisor. No? So tumulong ako na Admiral yan, di mag-negotiate. ba? Si Admiral, Ha? ano? Si Admiral yan, di Yeah, ba? General Garcia, former Si NICTA General head. Garcia pa, oo. Yeah. So, parang maliit yung intelligence fund ni Pinoy nung panahon na yon. Nag-scale up yan nung panahon ni Duterte, no? At hindi na bumalik, no? Yung last 3 years or last 4 years ni Duterte ay in the billions 4.5 to 5 billion yung Intel funds, no? Kaya maraming mga ginawa si Digong na hindi pinagpatuloy ni Bongbong. Halimbawa, yung foreign policy. Halimbawa, yung drug war, di ba? Pero ito yung isang bagay na pinagpatuloy ni BBM Itong Intel funds ni Digong, no? Life is good. Hindi dahil path of least resistance Ibig sabihin, ang dami mo hindi yan masyadong papasok sa strict auditing May reporting, may counting oversight ang COA. lang. Pero practically, ina-report mo yung broad terms kung paano mo yan ginamit. Wala yung mga resibo. No? Wala yung bidding. Nag-lunch lang kami. 20,000. No? Sabi ko, promise, ginamit namin dito. Yun lang ang pwedeng gawin dyan sa Intel funds. At in their billions, no? Kaya, yan yung pwede mo masabi na pinagpatuloy ni BBM from the Duterte government. Na sana hindi na ginawa. No? Sana man lang hinati niya sa gitna dahil kahit kasi 2 billion, ang dami na nun per year. Intelligence funds, no? Ang dami mo namang other sources of funds Pero parang Maharlika, no? Tingin ko yan yung isang role ng Maharlika political Yung Maharlika hindi dadaan dun sa usual budgeting process, di ba? Hindi yan dadaan dun sa traditional oversight process ng gobyerno, no? So, yung Maharlika is like a big Intel fund no, na gagamitin mo sa investment, no? So, confidential fund siya. Confidential. Kung meron akong criticism, yan yung criticism ko, no? Na sana hindi niya ginaya yung Intel fund politics ni Duterte, no? Lalo na ngayon na most probably ginamit siya ni Digong do sa kanyang tokhang, di ba? Wala naman tokhang si BBM, di ba? So tapos nung panahon ni Digong meron din pandemic, baka ginamit din niya yan, mga disposable, no? Baka hindi ko sinabi na ginamit sa Parmali. Wala akong sinasabing gano'n, ha? Ay, di ko ano yung formal. Di na namin alam. So, ibig sabihin, baka mas lesser yung paggagamitan ni BBM. So, tingin ko kung hinati man lang niya, ginawa niyang 2 billion, baka mas mas hindi negative. Pero dahil pinagpatuloy niya, isa yan sa magiging blot sa kanyang presidency. Lalo na yung vice president mo, may 650 million na intelligence fund, no? Sigurado ko walang ganyang intelligence fund si Lenny nung siya ay vice president, no? Openly na criticize sigurado ko, di ba? Yeah, exactly. Tapos pati DepEd may intelligence fund, no? Kasi related sa security ang education. Sabi ko, by that logic, related din ng DPWH, related din ng lahat related. Lahat na lang related. Diba? Medyo nakakatawa yung mga argumento, no? Sana man lang humingi sila ng advice sa'yo para ayusin yung mga arguments, no? Tapos bigyan ka na lang ng counting consultancy fee, no? Para na confidential din yung consultancy fee. Papasok naman sa confidential yan. So hindi lalabas yung pangalan mo doon sa. Pero nakakatawa yung mga arguments na ginagamit, no? Doon sa tingin ko isa yan sa magiging vulnerability ni BBM, yung intelligence fund na napakalaki, no?
At at isang kwan dyan, isang elephant in the room ay yung Vice President na may 650 million na intelligence fund, no? Doon sa ano yan, early campaign fund? Ano bang plano diyan, no? Diyan sa Wala ang akong sabi para sinasabi. doon sa Mamaya mga ma-cyber libel estudyante tayo na baka dyan. Wala akong binibiktima ng sinasabi. mga pedophiles, baka binibiktima ng mga sindikato, yung mga ganoon, yung ang haba ng mga paliwanag no? Sa lalo sila nagpapaliwanag, lalo silang nababaon sa kumunoy no? Lalong lumalalim yung problema. Kaya So, Ronald, you're saying ah, you need a more intelligent defense of the intelligence fund. Parang, yes. At the minimum, no? Gawin mo lang intelligent yung paliwanag, no? Yun yung kahit kunin mo na sa intelligence fund yung pagpapaliwanag intelligently, no? Doon sa or ChatGPT, libre lalo lang na, yan. lalo na sabi nga ni Mayor Magalong, ang sinasabi, ang daming problema. Yung MUP is creating a fiscal crisis, di ba? Sabi, ang daming mga problema ng bansa. Pero bakit hindi nagre-reflect sa Intel funds yung problema ng bansa? Di ba? Yun yung mga contradictions na baka dadami ang criticism, dadami ang babatikos, no? Dahil hindi mo mapaliwanag ng maayos. Sa bagay, mahirap ipaliwanag yung almost 11 billion in intelligence funds, no? Mahirap ipaliwanag 'yan, no? Unless Ronald, what iniiwasan mo about talaga dun yung sa security rigid agency? auditing, no? But Ronald, don't you think it's justifiable? Ewan ko dun sa education, pero hindi ba justifiable for Coast Guard, for AFP, mga ganyan? Don't you think, Ba't di mo or na lang even idiretso sa PSP? Coast Ba't hindi mo na lang idiretso sa Coast Guard? Ba't hindi mo na lang idiretso sa AFP? May budget naman yung mga yun At regularly, nag-i-increase naman yun Di ba? Exactly. Ba't mo ilalagay sa intelligence? Mas malaki pa yung Intel Fund nung Secretary ng Education kesa sa Intel agencies natin, katulad ng NICA. Di ba? Bakit hindi mo na lang diretsuhin, no? Yun yung ang hirap ipaliwanag nito, Richard, no? Kaya nga umiiwas din sila na pagdebatihan ito Ang bilis no? Biglang okay na kagad yung Congress, okay na Congrats, kagad yung Senate. pag-usapan. Okay na yan. Yeah. Okay na lahat, no? Okay na yung umiiwas sa debate, di ba? Parang maharli ka, ayaw ng debate. Well, in fairness sa Maharlika, it went through a lot of revisions. No? Ako naman, Ronald, akin lang naman, if ang motto mo sa buhay is friends to all, enemy to none, wala ka palang kalaban. Ba't mo pa kailangan ng Intel funds? Diba? Masaya naman yung buhay. Friends naman lahat, diba? So, alam ng Intel fund, pero friends pala lahat. So, I mean, what do you also think about that friends to all, enemy to none? Pang beauty pageant yata yung mga ganyan, no? Hindi ito pang pang Hallmark greeting card yan Diba? Pang Hallmark greeting, yan yung binibigay mo sa sa Disneyland. Kaya okay siya, sige, i-maintain mo yan, no? Pero wag mo ilagay sa Intel funds, no? Yun yung kaya pwede nating i-deconstruct na maigi, no? Paano sabi kasi ni Senator Sani Angara, merong reporting yan. 1 year na nakalipas. Nasaan yung report na sinasabi nila? Sinasabi na may reporting yun no? Nasaan yung report, no? Senator Angara, nasaan yung sinasabi mong report, no? Yun yung sinasabi ni Senator Angara. Hindi, kwan yan. No, justifiable yan. At saka may report yan. No, etc. Nasaan? Next admin na lang natin malaman. Nasaan, no? Halimbawa, hindi ko naman sinasabi na ginamit ni President Duterte yung intelligence fund para mag-create ng loyalty sa military at saka sa police. Wala akong sinasabing gano'n, no? Wala akong sinasabi. Pero mukhang hindi naman estilo ni BBM yung ganyan. So, in broad strokes, baka kinakailangan magpaliwanag ng konti. Kung hindi, patuloy na magiging magnet yan sa criticisms. No? Patuloy na magiging magnet yan sa mga atake. Diba? More Considering than the reputation of the Marcoses, to be honest about it, diba? About transparency. Yeah. Kakasabi lang ng gobyerno na tapos na yung pandemic. Diba? Tapos na, nililift na lahat ng mga emergency precautions related sa COVID. Yan yung isa, no? Ikalawa, wala namang mga balita ng
ng mga away sa loob ng military at saka pulis. Di ba? Wala yung mga kuku, wala yung mga destab-destab. Ibig sabihin, may unity naman yung pulis at military, di ba? Wala namang naririnig ng mga gulo maliban dito sa pension, no? Maliban dito sa mga grumblings sa pension. So, wala ka namang paggagamitan ng intelligence fund, no? Sa loob ng military at pulis, di ba? So, tapos ang sabi mo, lumiliit na yung insurgency. Yung mga Tapos Muslim na, insurgents, wala na kakampi na, 'di ba? Kakampi na, kaibigan na. Tapos mismo ikaw kini-claim mo na hindi na kinakailangan ng peace talks, no? Dahil paliit na yung communist insurgency. So, anong gagawin mo sa intel funds? No? Pero yung isang inuulit ko, no? Medyo ayos-ayusin naman ng Vice President at saka ng Secretary ng DepEd yung paliwanag kung paano gagamitin yung intelligence funds. No? Dahil na-retain Diba? Na-retain yung intelligence funds from last year. Tapos umakyat overall, di ba? By 120 million or something like that yung proposed act. Well, yung sa DepEd, 150. Tapos yung sa Vice President, 500. No? Hindi ko alam kung lahat yan ay intelligence fund at iba pa yung confidential fund. Yun nga. Ikaw ba, paliwanag mo sa akin, Richard, ano kaibahan ng confidential fund at saka intel fund? No? Minsan nalilito ko doon sa ano bang kaibahan yan Paano yung confidential, wag mo na tanungin. Yung intelligent fund, at least intelligent yung i-explain mo. Yung isa, wag mo na tanungin. Yun. That's it. That's it. Hindi kasi ganoon ako ka-intelligent para maunawaan Yun ang problema ko no? Kaya nagtatanong ako sa somebody more intelligent than me. Sa'yo ako nagtatanong. No? Last point. I think we have semi-exhausted. I'm sure babalikan natin itong issue na to. May mga susunod na kabanata to, knowing the Philippines. Obviously, BBM is he's doing better, or he has more potential than a lot of his critics give him credit for. But at the same time, we know that it would help him if he has siguro a stronger team, no? Hindi naman yung sarili niyang bongo, but something like that, right? Someone who can do the operations on the ground. I don't know, his own Ronald Llamas, if I could put it that way. Is there anyone on the aside from you and me? Kasi baka ma-misinterpret self-volunteering. Kasi one of the things I keep on hearing is #ProtectBBM, di ba? May mga gano'n. Yung mga worried kay BBM, #ProtectBBM. From what? Exactly. Protect from what? From the wife? From like, so from Maharlika. Baka from Maharlika. Protect BBM from Maharlika. Yung kasi like so far so good, but a lot of things could explode anytime, right? So do you think there's anyone there? Because I'm not sure. I mean, there's like the mayor there. There's the current executive secretary, etc. The former chief justice, etc. But do you think there's really someone there, or there could be someone over the horizon who could really help Marcos with, hindi naman micromanaging, but at least more maayos, coherent, medyo coordinated? Kasi syempre tao lang naman si BBM, hindi niya mahawakan lahat sabay-sabay And he's not a mayor type of president like Digong. So, and he's not also like Aquino na obsessive compulsive dun sa details and all of that. So, I mean, for a moment, let's just say you and I have no, I don't know, progressive values, right? We're just here, Machiavelli. Like if you were Machiavelli, what would be your advice? Who could be the consigliere? Well, the bar was so low from the previous president, no? Kaya medyo siniswerte si Bongbong Marcos, di ba? Yung ginagawa niya, yung kanyang pagsasalita is nakakakuha ng positive impulses from a lot of sectors, di ba? Yun yung pero that won't be enough even if because the bar is so low, no? Ngayon papatok siya sa second year, no? Medyo yung much flaunted unity ay mukhang nag-unravel na at mukhang hindi na babalik sa dati in spite ng mga akbayan ng SONA between Tambaluslos and the Vice President, no? Kaya marami siyang mga haharapin na mga problema, no?
At nakita nga natin, nag-a-attempt siya mag-scale up dito sa meeting sa Pampanga. Pero mo, ilang linggo na nakakalipas, 2 linggo na, baha pa rin ang NLEX. So nakokonfront niya ngayon yung reality of governance. No, na hindi na pwedeng biyahe ng biyahe, hindi na pwedeng mga speeches lang, kailangan meron na siyang gawin, no? At okay naman si Executive Secretary Bersamin as a Chief Justice ng Supreme Court. Pero iba kasi yung ES eh. Iba yung ES na ikaw yung linchpin ng gobyerno, ng lahat ng department. Iba yung ES na ikaw ang first and last line of defense of the president. Yeah, little Iba yung ES na ikaw yung crisis manager. Diba? Ikaw yung crisis manager eh. So ang daming gagawin at yung kultura at yung skill set ni Executive Secretary Bersamin ay baka hindi para diyan. Dahil he has been a judge for more than 3 decades. At iba yung kultura ng judge, naghihintay yan eh. Hindi naman yan yung naglilibot. Diba? Hindi yan yung nagka-crisis manage. Iba yung skill set at wherewithal ng isang judge. Lalo na head ng Supreme Court. So, lalo na nawala yung head ng Presidential Management Staff, yung PMS. No, yan sana yung tutulong sa iyo eh. 'Di ba? CSW, complete staff work, yan sana mangyayari. Eh wala yan. Tapos kinuha mo under the executive secretary, lalong nadagdagan yung trabaho mo. 'Di ba? Yan yung kaya tapos meron kang mga cabinet secretary na patay na kuko, no? Halimbawa, yung Secretary of Labor mo, nakakalimutan na yung pangalan ng presidente. Pag pinapakilala niya, yung Secretary of Labor mo, walang nilabas na agenda nung Labor Day. No? Ang daming mga problema sa labor, tapos yung Secretary of Labor mo parang natutulog sa pansitan. Di ba? So, halimbawa yan. Tapos meron kang Secretary of Trade na pag nagre-report yung presidente sa mga trips, no? Lahat ng mga rehash ng mga old contracts, old MOU, nakasama lahat. No? Halimbawa, nung pumunta sa China, biro mo kasama doon sa report yung 2 bridges sa Intramuros. Eh, tagal-tagal lang natapos noon, di ba? Na-repackage lang nila yan. Maghanap ka naman ng magaling na DTI secretary na mas forward-looking. Imbis na binabalikan yung mga old MOU, mga ganyan. So, mga halimbawa yan eh, no? I'm not sure about Secretary of Transportation dahil hindi ko alam kung problema niya yan o problema ng kanyang mga USEC. Bakit laging may problema ang brownout sa airport? No? Bakit laging may problema ng parang Divisoria ang NAIA, ang airport, no? Iyan ba ay mga bagay na talagang hindi mabibigyan ng solusyon? No? Iyan ba ay talagang problema ng ating sistema o may problema yung leader? So, ibig sabihin kailangan niyang mag-scale up. Hanggang ngayon wala pang Secretary of Agriculture. Isa yan sa elephants in the room. Diba? Ang sabi ay bumaba na inflation, not food inflation. No? Kakataas lang uli ng last Tuesday ng 4 pesos ng presyo ng gasolina. Last week 3.50, 'di ba? Tapos yung peso 56 plus na uli. 'Di ba? So, yung mga problema na yan ay pwede sanang masolusyonan kung meron kang competent team, no? Tingin ko kulang pa siya sa competent team, no? Na para at tingin ko magsisimula na siyang singilin going into the midterms, no? Hindi na yan honeymoon. Hindi na yan mamamasahe, no? Sisingilin na siya. Sisingilin. Lalo na ngayon na nililinaw ng China, no? Ito yung our man in Manila. No? Ito yung aming tutulungan, no? At hindi yung incumbent, no? So lalo na yung ganyan, nag-scale up na yung China in terms of sino yung aming kakampi at sino yung aming kalaban. Eh kailangan mo magayos para hindi ka maging vulnerable. At you have to start with your official family. DA, DOLE, no? DTI, etc. Thank you very much. Pero ang tingin ko, panghuli na lang, Richard, tingin ko willing siyang kumuha outside nung kanyang comfort zone. Halimbawa, yung meeting sa Pampanga,
halos sinabi na niya kung sino ang magiging Secretary of the incoming Department of Water. Di ba? Ma-aprubahan na yung Department of Water. Mukhang malinaw na sino yung kanyang ilalagay. Hindi ang galing sa Marcos loyalist, hindi ang galing dun sa kanyang usual crowd, no? 'Di ba? Medyo parang de facto si Babe Singson na yan. At galing yan sa Dilaw. Ibig sabihin, itong presidenteng ito ay hindi naman bound ng napipili siya dun sa kanyang sariling natural allies, no? Nagagalit nga sa kanya yung kanyang natural allies na Marcos loyalist eh. 'Di ba? So, ibig sabihin willing siya mag-risk na kumuha outside, no? Outside. Or he's very democratic, or he respects merit. That's why yung NEDA secretary mo si Balisacan was also the NEDA secretary of Aquino, right? Respect for merit. Very akusa, no? Sa housing, 'di ba? So, tingin ko ay willing siyang kumuha ng labas dun sa kanyang comfort zone, no? At sana magpatuloy yan, at sana marami pa siya makuha na magagaling. But he doesn't have the luxury of time. Nag-unravel na yung unity team niya, no? At malinaw na kung sino yung tutulungan ng China politically dito sa atin, no? At papunta ka na sa barangay election sa October at midterm election sa 2025, which magsisimula na ang bakbakan next year, no? At wala pa siyang malinaw na political coalition, no? Merong mga pailan-ilang na makikita mong attempts, no, to build a coalition, pero wala pa yan. At wala rin siyang mga political strategies, political operators, at political advisors na nakikita natin. Baka meron naman, no? Baka kasama ka na doon sa kanyang intelligence fund, hindi ko alam, no? So, pero so far wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita, no? Kaya sabihin mo naman ako pag nandoon ka na, no? Pag nasa langit ko na, huwag mo kaming kalimutan dito sa purgatorio. Unity para sa bayan. Para sa bayan. Thank you so much for that, Ronald. Hindi ko sinasabi yan para balatan ka ng mga bumabanat sa'yo ng mga dilaw, mga pink, dahil hindi ko na kayo. Dahil magpapatuloy namang balatan ka. Engagement yan. Gusto natin yan. More engagement. No, I really appreciate it because I think we're on the same wavelength whereby we're saying, yes, granted all of the concerns with the Marcoses and all, and no one is saying horrible things that didn't happen during the dictatorship years. What we're saying here is that at least you have a president who acknowledges he may not be the smartest, guy in the room. He's open to get other people from different camps. He can expand his base accordingly and hopefully eventually arrives at the best A team possible because his father had the A team, right? That was the thing about Marcos Sr., the best boys, right? The Harvard boys, the Virata boys, etc. So maybe the son doesn't get that A level, pero kahit A minus or B plus lang, that might just be good enough, right? And that's an improvement from what we had, which was D and E level not long ago. Thank you so much, Ronald. There's a lot I want to talk to you about, especially yung issue ng espionage, yung mga influence operation. We'll leave that for a separate episode kasi mahabang usapan yan. At kausapin mo muna yung mga abogado mo bago kita interviewin dyan sa sabi ko nga kanina, inuulit ko. In a few minutes, ang dami mong topic na discuss eh. So, No, I mean, this is conversational, right? Especially yung mga nagpo-follow sa atin. They know that everything I discuss here, meron akong separate articles. There's like a, there's a drawing board there. I'm just pointing out the drawing board and then you can take it out separately. But this is how we hope to continue this conversation. Salamat, Secretary Llamas, and talk to you soon. God bless, and please talk to your lawyers too. Para lang sigurado. My thanks. Pinag-aaralan ko maigi espionage. Marami akong gustong kasuhan eh. Let's get some of the legal team people on the record. Baka madali tayo. Salamat. Lagyan natin ng mga bayong. Yung mga bahay sa labas, sa gate. Lalagyan ko ng bayong. Kung may nakita kang bayong doon sa bahay ng mga politiko, hindi ako may gawa nun. Kung ano lang, half-jokingly ko lang nabanggit ngayon. That's it. Wala tayong sinasabi. We love unity tayo, unity mode. Maraming salamat. And just in case also kung may mga hiring dyan sa confidential consultants, sabi rin. Thank you.